start. Okay. Okay mga kaibigan, we are about to start sa Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas dito po sa Rembrandt Hotel. At marami pong mga usapin ang inyong matutunghayan dahil napaka-importanteng mga tao ang bisita natin ngayon sa ngalan na ating gwapo at mabait na host na si Rolly Lakay Gonzalo. At syempre, courtesy of Kuya Camilo at ng KITV. Okay. Ito po si Juby de Guzman. I love you. Hello. Okay. Talent and beauty. Gentlemen and ladies, magandang umaga po rin sa inyo lahat. And on behalf of our officers of the Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas, may po'y salamat sa inyong presensya ngayong umaga. At purposely ay hindi kami nagkikita na ito pang mga bisita because mga heavyweight na ito mga katabi ko eh. Diba? Hindi na natin kailangan ng mga ng mga bisita. At of course, okasyon na sasaksihan natin ngayong umaga is a very important occasion kaya might as well suluhin nila itong okasyon na ito. No? Ang tinutukoy po natin ay grupo ng Selfie Revolution Foundation. Diba? Although may madumi-debate na rito pero kaya-kayang iwas-iwas niya Atty. Magdamo. Yung mga reaction sa mga negative o kaya yung mga hindi kaaya-ayang mga reaction, komentaryo tungkol dito sa Selfie Revolution. Of course, dito sa aking kanan, ang pinaka-chairman ng movement, sana siya movement or foundation or advocacy, may iba, advocacy siguro, no? Ang ating pong chairman at founder si Dr. Rick Fulgencio. Siguro sila po yung magpapakilala sa ilan pa sa mga signatories na makakasama natin ngayong umaga. At by the way, kasama rin po dito ang Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas, ang ating pong organisasyon. Ang LBP, nandala natin sa tuloy ang ating chairman na si Mike Abe. Ako po, patay yung presidente at nandito yung natin mga kasamahan sa Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas. So, I'd like to give the mic to Doc Rick Fulgencio to do the honors para ipakilala ang ating mga bisita ngayong umaga dito sa ating covenant signing ng Selfie Revolution Foundation. Doc, magandang umaga po sa ating mga kasama ngayong umaga. Thank you kay Rolly at nabigat tayo ng pagkakataon. If you remember, dito rin po natin ginawa yung launching natin ng Selfie Revolution. Ito po ay isang hadikain na ginagawa ng mga ordinaryong mamamayan. Ordinary in the sense na wala pong malalaking pangalan, politiko na kasama natin dito. Wala pong sagot nung dayaan ng 2010. Wala pong kasagutan, solusyon ng 2013. At lalo-lalo po ngayon, wala rin kasagutan o solusyon sa dadating na halalan. How we could have an honest, orderly, peaceful election. Ito po ang gusto natin. Bigyan ng sanctity, bigyan ng secrecy itong dadating na election natin. May mga kasama po ako dito na sumama sa atin, no? Na wala din silang pansariling ambisyon, kundi matulungan tayo para po yung balota natin mabilang ng tama at pagkaroon tayong resibo, no? Sabi nga po ng ating mga kasama, lalo-lalo na si Atty. Melchor Magdamo, na dating nasa Comelec, insider, who drafted the legal position nitong Selfie Revolution. Ako po ay personal na nagpapasalamat sa kanya, sa kanyang tapang, sa kanyang dunong, para buuin to na tama itong ginagawa natin on the legal side. Alam ko po na tama itong gagawin natin dahil ayaw tayong bigyan ng resibo, no? Ayaw tayong bigyan ng katibayan kung sino yung binoto natin. Nandito po si Colonel Dr. Rod Bonifacio, no? Who is the national chairman ng anti-drug advocacy
laban ng Pilipinong pamilyang Pilipino, who will be launching or has launched his party list and moving towards a national campaign. Nandito rin po si Miss Sara De Loraya, who is also a member of the Philippine Chamber of Commerce, Rotary Club. Nandiyan din po, when she heard about Selfie Revolution, sumama rin po siyang voluntaryo. She is now preparing the website to be launched anytime soon, para po dito sa ating mga membro o sa ating mga volunteers. Nandiyan na po si Mr. Manny Mercado, isang kapatid sa Basuneria, at bumubuo po siya na 1 million volunteers na. Ang tawag ito, Masuneria ba? Masuneria? Masunod sa asawa. Tama ko yan. Masunod sa asawa. Ganda naman ako ba sa liya? Nawala ako doon ko yan. Anyway, Kuya Mandy, naghihintay na ang ating 1 million. Marami po tayong kasama. So, ang schedule po natin, ngayon, magpipirmahan po tayo yung gustong pumirma. Okay. Sa 27 po, sa Comelec tayo, isasubmit po natin itong papeles nito. Okay. Pagkatapos po, sa araw ng November 30, Andres Bonifacio Day, magpapatawag po tayo ng covenant asking all the political parties, private and government agencies na sumama po sa amin para pulma dito sa Selfie Revolution. Pagkatapos po nito, ay kami iikot na po. Iikot na po ang grupo, kakausapin na po namin ang lahat na dapat kausapin to continue the fight for our Selfie Revolution. So, sana po sabayan nyo kami. Sana po maging isang matagumpay na advocacy itong Selfie Revolution. Ibig po sabihin, yung cellphone natin nakakaas. So, Lakay, salamat. Pagsama mo sa atin dito at pagsuporta. Thank you. On behalf of the Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas, kami po ay nagpapasalamat at kami nga isinama ninyo dito sa advocacy na ito. Nagtatanong na ako kay Atty. Magdamo kasi dalas na nakausap ko sa Atty. Magdamo sa radyo. Ito pala sa Atty. Macalintal, while sabi, nakikinig sa akin. So, after mag-Atty. Magdamo, interview ko si Atty. Macalintal at ang sinasabi niya, mayroong batas na nagbabawal. Yan sinasabi namin na Atty. Magdamo, makita mo kung saan. Okay. Diba? Pero sa binabanggit, kaya lang hindi ko na-isulat of course, among you lawyers, alam nyo kung sino nagsasabi siguro ng totoo. Pero of course, si Atty. Magdamo, insider galing sa Comelec. Of course, si Atty. Macalintal naman, he's a practitioner at pwede rin tawagin na Comelec lawyer dahil sa marami rin mete, di ba? Bigat, mabibigat ang kanyang mga mete. So, paano kayo yung attorney? Ikaw naman, ang sinasabi mo, wala ka pa nakikita ang batas na nagbabawal talaga. Wala talaga yung mama ko, open pa rin. Kahit sino pa, Macalintal man, o kung sino pa ba yun. Ituro nila yung batas yan kung meron. Ngayon, yung hawak mo yan, maliban sa salita sa Atty. Macalintal, alam mo bang, alam mo taker? Ito siguro sinasabi ni Atty. Macalintal. Hindi siya batas kundi isang side comment sa isang desisyon ng Supreme Court ni Justice Panganiban sa kaso ng ABS-CBN versus Comelec. Noong 1998, before 1998, malaki ang question tungkol sa yung tinatawag na exit poll na pag bumoto ang botante, paglabas niya, i-interview siya sino ang binoto mo. Noong araw, hindi sigurado mga tao kung pwede ba yan o bawal. Dahil kung exit poll, sinasabi mo verbally sino binoto mo. Therefore, wini-waive mo yung secrecy ng iyong balota. Di nagtalo maraming tao, tapos noong 1998, pinagpilitan ng ABS-CBN na pwede ang exit poll. Nag-decide ang Supreme Court, year 2000 na nag-decide ang Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, pwede, yung exit poll pwede. Pero sa desisyon na yun, may sinabi si Justice Panganiban na basta huwag kang gumawa ng kopya. Pero gano'n lang, do not make copies thereof. Yung isang dapis na yun, yun ang sinasign ni Macalintal. Do not make copies thereof. Pero napakaraming meaning nun
Eh bakit kung may protesta, gumagawa kang katakot-takot na napakaraming copies, eh di kulong mo lahat yan, lahat ng mga tuloy kaso, di ba? Ang daming copy ang ginagawa eh. Eh di, talaga hindi malinaw. At saka nung sinabi ni ni Justice Panganiban sa decision, nasa bahagi siya ng decision na kung tawagan ay COVID dictum. Yung bahagi ng decision na hindi gumagawa ng ruling. Kaya kung tututusin yung pinaka-ruling doon, exit poll, pwede mong i-waive yung secrecy ng iyong balota. So, kung pwede mong gawin verbally, you can also do it digitally. Ganun din yung epekto nun eh. Parang ko yun nga, parang yun na napakita ko sa sabi niya, yung mga photocopy yata, parang yun na. Pero hindi batas yun. Hindi batas yun. Isang side comment ng ni Justice Panganiban sa isang paragraph ng kanyang, sa isang linya ng, hindi nga paragraph eh. Yung napakahaba ng decision niya, siguro ilang mga 20 pages yun, tapos may isang linya ng top list, isang phrase na sinasabing, hindi nga photocopy ang nakasulat doon eh. Do not make copies thereof. Tapos hindi pa siya complete sentence na nasa kalagitnaan lang ng sentence. So hindi mo pwedeng sabihin na batas yun. Side comment lang yun. Well, pakinggan natin si Dr. na Colonel Pat, Bonifacio Pat. Dr. Colonel Rodrigo Bonifacio, Vice Chairman of the Board. At tama-tama rin yung partenis kasi ito yung talagang sa mga problema natin. Ano na? Drug territory. APEC. Ano kung ang APEC sa atin? APEC talog ng droga. So, maganda itong ating dosya, Colonel Bonifacio. Marami tayong kalaro dito. Diba? Marami po. Marami. So, pakinggan natin si Colonel Bonifacio naman. Maraming salamat po. Sa mga ating mga panauhin ngayong umaga, pinagagalak ko po kayong makilala at ma-meet ulit yung ibang na-meet ko na noon before. Ngayon, gusto kong dagdagan yung sinasabi kanina ni Lakay at saka ni Atty. Magdamo. Tama yung sinasabi niya na merong isang desisyon ng Korte Suprema on that particular case of ABS-CBN. But that phrase, wag lang magpipinta, no photocopy thereof. That is susceptible of different interpretation. Hindi yun nakasaad dun sa dispositive portion ng desisyon. Kaya kung titingnan natin, maluwag nating maisasagawa yung tinatawag nating self-revolution. Kaya hindi tayo titigil not unless yung 4 security features ng PICOS ay ibabalik. Babalik tayo sa kalye at itong darating na 27, pupunta tayo sa COMELEC at para iparamdam natin sa COMELEC na nalalaman natin yung mga karapatang tinanggal nila sa mga botante. Kami sa kami sa Anti-Drugs Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino ay of course nakikisa sa Self-Revolution Foundation sa pagsusulong ng ganitong kilusan. At kami ay nakahandang magbigay ng pakikiisa dito sa Anti-Drugs Advocate. We are ready anytime, not only on participating in the Parliament plenary, but of course, if they fail to comply with our demand to restore the 4 security features, we are ready anytime to go back to the Parliament of the state. That's a very, very strong pronouncement coming from the Anti-Drugs Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino. On another aspect, of course, the Anti-Drugs Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino just recently took cognizance of one major issue that took place in Quezon City. This happened in Bagong Bayan. The alleged leak of styrene monoring, a component, chemical component used in the manufacture of plastic. Marami sa atin ang hindi nakakaalam
kung bakit nakikialam ang anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino. Lahat sa atin dito sa kwartong ito, ang nalalaman natin, shabu, marijuana, mogadon, these are all regulated drugs. But hindi natin iniisip paano nagagawa ito. Ultimo yung ABS-CBN kahapon, doon lang nila naliwanagan na there is such thing as CPEX, Controlled Precursors and Essential Chemicals. Makakuha lang kayo ng konti nito and even make use of a small room or a comfort room. You can make a shabu laboratory. Ito po yung danger nito. Kaya po pinakikialaman ito ng anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino. Hindi lang yun, of course, meron din tayong tinatawag na health program. Yung drug rehabilitation and health program is one of the essential legislative agenda of anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino. Kaya kami naroroon. Kaya kahapon, nung pumunta kami doon, nakakuha tayo ng mga essential documents, especially yung material safety data sheet at saka yung import permit nila and list of CPEX. Hindi lang tayo pinayagan mag-conduct ng ocular inspection. So obviously, mukhang may tinatago itong DNL. Kaya ipinahiwakan namin sa kanila na hindi pa kami natatapos doon, babalik po kami. Diyan po pumapasok ang anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino at aming isinusulong yan para sa proteksyon ng mamamayang Pilipino and to make this nation a drug-free country. Maraming salamat po. Thank you, Colonel. Hindi natin sinasabi nila ngayon na yung pagluluto ng shabu ngayon, kahit na sa loob lang na isang kwarto, hindi na makahalata ng kapit kwarto mo. Noong araw, ganong na-discover yung lutuan ng shabu sa corporation sa Lipa. Mayor Pasipin Santos sa araw, naulot ko yung lahat yung mga namatay yung mga dahon. Ang dahon sa paligid. Yes. At naamoy. Yes. Di ba may amoy, may particular na amoy na aamoy na mga residente ng particular na barangay. So that sa ngayon, ang sinasabi ng nila kahit yung kapit kwarto mo, nagluluto na siya mo, hindi mo malalaman. Odorless. Odorless na. Odorless na siya. So, hindi sila tumitigil sa pag-invento. Yes. Paano mas mapabilis ang pagpapangalan itong number one problema ng sosyedad sa ngayon, itong droga. Unfortunately, itong ating gobyerno, alam natin ang ating presidente, naka-anin na zona, minsan wala siya binagit tungkol sa droga. Yun ang malungkot, no? By the way, sandali muna, at ipapakit ko lang, i-acknowledge ko lang sa kaibigan natin dito, si Director Silver Bolton, ano doon? Okay, by the way, artist din siya, ng mga magsasaka, comprising of 1.2 million members nationwide. Kung pwede natin isama dito sa ating covenant para makadagdag ng boto. Di ba? Tulungan tayo. Okay? At gusto natin magsalitain ang isa pa sa mga kasama dito sa Central Revolution, si Mandy Mercado ng Exact Solutions. Bakit na pangalan ng kumpanya? Maraming Exact Solutions. Lahat siguro na problema, masusolusyon na natin. correct po dyan. Thank you. Lakay, Kuya Rod, Kuya Rick, sa ibang mga kasama natin, maraming salamat po for inviting me this morning. Nasabi po nila yung pangalan po ng kumpanya natin, Exact Solutions. Kaya nung nabanggit po nila sa akin itong project na to, sabi ko, palagay ko, makakatulong ako sa solusyon na ito. Ang solusyon sa pag-secure ng ating mga balota. Currently po, yung ating maliit na kumpanya, tayo ay nagbibigay ng financial solutions sa mga ordinaryong tao. Pero kailangan na po. So, yung mga po, karamihan po ng mga... Sa bulsa ko na ito. Ayan po, karamihan po ng mga nakakasama natin dito.
mga taong nasa ganyan level, tinutulungan po natin at tinuturuan ng financial literacy programs. Yan po rin ang ma-share ko kay Kuya Rod at kay Kuya Rick. Meron mo tayong substantial amount of clients based nationwide. As a matter of fact, napagkatiwalaan po tayo ng iba-ibang mga financial institutions to hold offices sa key cities nationwide. Kaya po yung ating mga kliyente, pwede po natin ma-share itong ating natutunan ngayon. Sa mga tweet po, maibabahagi po natin sa kanila ang self-revolution at lahat po ng advokasya ng mga grupo na nandito po ngayong umaga. So, lakay, mga kuyang, sabihin nyo lang po kung kailan nyo po gustong maihatid na po sa mga taong at least nakakausap na ng ating more than 350 na tao nationwide na kumakausap isa-isa ng at least 10 tao. So, ganun po karami yung maaabot po nito. Recently, we also tied up with another marketing company who has 3,000 agents nationwide, selling also financial services. So yun din po, mai-involve natin dito, susunod na ating meeting na ganito para makilala nyo at maabot sa lahat ng kanila rin mga kasama at kliyente yung ating advokasya. Again, Lakay, Chairman, maraming salamat po sa oportunidad na binigay nyo na makasali dito sa programa ngayong umaga. Salamat po ulit. Thank you, Manny. At may pala ipapaschedule ko sa iyo yung Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas para medyo makaangat-angat naman kami. Sakto. Sakto. At dumating din si kapatid na Eloy Pado dito, siya presidente ng FAMAS. Pwede kang tawag dito, pansigo ng pondo. Gawa tayo ng mga pelikula. Mga pelikula Pilipino na medyo maganda ang nakuha dahil sa kinalabasan ng General Luna. Diba? So kung napukaw yung interest ng kabayan ng Pilipino sa mga pelikula na tumatalakay sa buhay ng ating mga bayani. Diba? Huwag lang i-debate kung sino ang number one na sino ang nag-invento ng salvage at kung sino nag-invento ng nagpagpawas. O si Aguinaldo mo, si Bonifacio. Ano na yun? Side comment na yun. Okay? Basahin lang ni Chairman ito dapat na maintindihan na lahat para dito sa ating programa ngayong umaga. Salamat, Lakay Rory. Pero bago ko pasahin yung Selfie Revolution summary na ginawa ni Atty. Melchor Magdamo, batiin ko lang si Mr. Norman Sir Don. Palakpakan po natin, no? Supported din po natin siya. Anyway, Financial ano rin yan? Financial... yes. Sa Laguna na kape. Maraming kumpanya sa Laguna. Nagkalat. Anyway, ito po'y ginawa ni Atty. Melchor, no? Pinaglabayan, pinagpaguran. So, sana po, bigyan na natin ng konting time para maintindihan at unawain. Ibig ko sabihin itong sinasabi niya, since way back year 1985, under the Omnibus Election Code, watchers may take photographs. Nasabi ko niya, pwede kumuha ng photographs of what they may see or hear. Therefore, audiovisual. Those privileges grew stronger to a right of full access to the ballot counting proceedings under the Electoral Reforms Law. So, batas po, pasok tayo doon. The right was previously a monopoly of watchers, no? But the same right now is available to the members of the public. Hindi po tayo po. Publiko na. Ito po yung inaano ng self-revolution, yung public na. For as long as the size of the polling place can conveniently accommodate them. Wala namang pala rin yung problema, no? These rights are valid not only inside the polls, but also during exit polls. So, kung sinabi ka ni Atty.
Melchor, na ito po pinaglaban ng ABS-CBN, no? Na pinayagan sila. Where voters may waive secrecy to save sanctity. Yun. Ito po sabihin, pinave na nila yung secrecy. Ang inaabot nila, sanctity na ngayon, di ba? Okay. Doon din po tayo sumasakay. Not only Congress, but also the Comelec itself has been promulgating general instructions, GI, which include the right to take photographs. Yan ang po papasok yung selfie revolution. No? Pagkuha ng retrato ng ating photo na ayaw bigay ng Comelec. No? Alright. The GI warnings remain basically the same even after the 2007 revision of the poll automation law and under an actual automation setup, and even for barangay elections, and even for implementation of the campaign finance law. It was only under the former Comelec chairman, Sixto Brigantes, when a big rider clause in the GI made mention of a need to maintain ballot secrecy at all times. But at the latest Comelec GI, deleted that big rider clause. Nilagay po, tapos tinanggal din. No? Tinanggal din. So, ibig sabihin, hindi ganun importante. Alright. The latest Comelec GI, deleted, tinanggal po. The latest American jurisprudence. At kinote po dito, the research again ni Atty. Melchor Pagdamo. American jurisprudence na ito, which we normally sinusunod natin. No? Allows voters to take selfies of their own ballots and post them on Facebook. Pinopost sa Facebook. Because criminals are the least likely to post their activities on social media. Ibig sabihin, yung mga criminal, hindi magpo-post. Diba? So, sinasabi, pinayagan ito. Pinayagan. No? And selfies are expressions of pride and enthusiasm for voting that deserves protection as a political speech. Kasi napakalalim po nito na pinagkakait sa mga Pilipino. The selfies can serve many other useful purposes of circulating as many relevant pictures as possible in social media to deter po criminal activities. At isa po doon ay pandaraya. No? So, dito nga po sa atin lahat ng establishmento is mandated to issue OR. Tama po ba yun? Now, pag-issue mo ng OR, hindi ka pwede basta magpa-imprint kung saan lang. Kailangan accredited sa PNR, yung printing press. Tama ba ito? Alright. Bakit po dito? Ano tayo bigyan ng resibo? Napaka-importante ditong exercise nito. Na ngayon, sasabihin ko, lahat, ngayon, I'm challenging government now. I'm challenging Comelec. Lahat po, even BIR, lahat po ng hindi nag-i-issue ng resibo ay mandaraya. Manluloko. Now, di po ba? Lahat ng hindi nagbigay, pag bumibili ka, sila pengin po resibo. Ay, wala akong resibo. Boss, power na. Bakit pong Comelec? Humingi sila noong 2010, 2013. Ngayon po hinihingi pa rin. Ay, nilibigay. Dahil sabi po ng iba, tapos na eleksyon. Tapos na eleksyon. Huwag po tayong papayag, ipaglaban po natin itong selfie revolution. Palagay ko po, ito ang kasagutan para magkaroon ng isang malinis na eleksyon. Salamat po. Alala ko tuloy, kasi nag-address din nagpapalala, siningan kami, pero wala namang resibo. Diba? O si Doktor dito, parang kayo hindi natin. Nag-partlist nito Diba? Magkano? Ang iniisa niya. Si Antonio Magdamo, siya nakakalam, marami alam niya. Di ang insider, no? Noong ano, 3 milyon, 2 milyon nahingaan ng kumbaga, ano pala yun, tuition fee pala yun. Hindi ka nakakasiguro kung ikaw ay ma-credit o hindi. Diba? Kahit na na-credit ka, iinom ka pa rin. Para masiguro mabibilang yung boto ko. Di ba alam kung saan napupunta yung mga pera niya, attorney? Well, you know kung saan napupunta yung mga pera na yun? Siguro yung mga commissioners natin, baka meron sila mga cash vault sa mga bahay-bahay. Kasi may mga matatrace siya kung, di ba, mga pera sa bangko. Di ba? Pero, isipin mo, may kita lang daan ng families. Kaya lahat naman hinihinga. Diba? Yung iba talagang salta. Pero pag na-cancel ka, yung iba talaga namibigay. 1.5 na. Kung mag-usap-usap kayo ng mga countries candidates, talaga may nagbigay. Unfortunately kami, wala kami may bigay, kaya wala sila nakuha sa amin. Pero meron din sila hininga na hindi ibang mga
mga perks para, meron pa sa commission doon kasi yung partners namin Alianza ng Media Showbiz, yung sa commission doon, nagratana, hindi ko naman hindi na pangalan, siya lang naman ang nangingin sa amin. Team lang ng isang magagawang artista. Yung babae yung tawag ito. Starlet. Starlet ba yun? Opo. Binigyan mo. Binigyan namin ng tanghali. Bago ko kasi ito, pirmado rin pa namin. Yan ang mga kwento na tapos na Saka wala na rin yung commissioner yun lang ang inisabi. Kasi pinasilip ko yung papel namin, yung isang commissioner na yun, hindi pa nakakapirma. So, siyempre, tinabawa namin kung ano kailangan niya, di ba? Ito mo lang kailangan niya kasi sabi niya, gusto naman niya makatigil. Kaya, bata-bata. So, ano pala ito? Tatanghali pala nag-debate ito para hindi malaman, di ba? Tanghali na pa, face. Bago mo ka nasigo, pirmado ni Babel. Alauna simula nun. Alauna simula. Kung short time, di ba? Alauna ka nasigo, alauna ka nasipato. Pagdating sa bahay, alas 7, kailangan contact na siya. Napag-usapan lang ko yan, mga kapatid. At, Chairman, pagkatapos itong covenant signing na ito, ano ang mangyayari na? Pagkakaroon po tayo ng nationwide na firmahan? Parang ganun ba? Oo. Ang schedule na naman, after the submission of our position paper sa COMELEC, which we will do on November 27, no? Na nandun din, no? Meron vigil sila may vigil on November 27, 2 o'clock to 5 o'clock yata. Nandun din tayo. Pipirma rin po lahat yung nandun sa atin, no? Dito sa ating resolution. We're planning ako to have a covenant signing on November 30, Andres Bonifacio Day, no? Pagkatapos nun, malawa ang kampanya, no? Papanggitin ko lang po yung mga grupo na who signified, no? Meron pong yung Pisa Pisaraya, sinasawa po yan ng self-revolution, yung National Transformation Council, nasasabi na po na they're willing to support us. Ano ito? Tanggulang Demokrasya, Reform Philippines Coalition, Anti-Drug Advocacy, Anti-Drugs Advocate. Advocate Party List, ADAP, ADAP, Automated Election System Watch, Citizen Crime Watch, Attorney Villegas, tumawag ako kanina, is giving me support, Alyansa ng Bantayo ng Masa, Movement for National Salvation, ito po yung kila Colonel Ray Capawatan at Bishop Nilo Tayag, and of course yung Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas, at marami po pong iba na gustong sumama sa atin. So, ito lang po yung pananawagan na sana makuha, no? At sundan ang ating mamamayan kung saan po kami pwedeng mapunta dito, no? Huwag naman sa tulungan, no? Pero palagay ko po hindi naman kami aabot doon. Pero sabi nga po ni Colonel Capawatan, this should be our last fight, no? No, huling laban natin ito, no? Huling laban para itaguyod ang isang malinis na eleksyon, no? Ilagay po natin kung sino ang dapat na nanalo, hindi kung sino gusto nila. Kung hindi, lagay na ang gusto na tambayan, kundi baka magkagulo po tayo, yung pong ayaw namin, no? Baka po ito mag-trigger na isang tunay na revolusyon na hindi na po namin kasalanan ito. Ang pinaglalaban po namin ay self-revolution, paggamit ng cellphone, hindi po paggamit ng armas. Pero hindi po natin mapipigilan yung mga iba pag sila po ay nadaya, no? Nadaya at ipinilit ng administrasyon ito yung kanilang tuwad na daan. Okay. So, kamutin na natin mga kapatid sa ABS-CBN. So, probably, we can start with the signing. Yes.
Chairman, sino yung mga signatories? Automatic siguro? Tapos na po. Ikaw na lang. Pwede po natin imbitahan yung mga kasama natin sa likod. At kung photo ops na tayo na kayo. Photo ops, and then... Ikaw na pipirma. Ikaw na. Ako na naman yun. Ako na naman yun. Nakapirma? Marami na po kayo. Ito na po. Pwede ba? Yung mga yung sa likod. Pwede na siya. Dito na kayo sa likod. Lalabas ito sa newspaper. Last pa. Norman, dito na kayo sa likod. Ma'am Jane. Sa likod. Ang atin lang po itaas lang po natin ang ating cellphone, no? Pero saan? Pwede ba nung isa na cellphone? Ha? Urong lang, no? Dito sila yung cellphone niyo. Kaya pumulahin yung cellphone, kagaya yung cellphone ko. O mamakahin yung cellphone niyo. Okay lang. Mabilis ang kayo makunan dyan. Compress. Ha? Compress lang. Ito po ang selfie revolution. Yan. Ha? Ito po ating ilulunsad. Revolusyon, paggamit ng cellphone. Ang makabagong revolusyon. Ang makabagong revolusyon. Pinakamura. Pinakamabilis. At hindi gumagamit ng armas. Yan. Sino tao sa atin yun? Cellphone revolutionaryo tayo. Revolutionary. Makabagong revolutionaryo. Makabago, di ba yung makabago Bonifacio, mga ano? Sabi ni Andres Bonifacio doon, hawak yung kanyang tabang. Oo nga. Sumod ang cellphone, mga kapatid. Isulong. Selfie, mga kapatid. Selfie. Yan. Yan. Pumirma ka na, para naman Perma. Kunan lang po natin. Okay. Diyan, pakiko yung cellphone niya isa. Pictures. Kuha na mo dyan. Okay man ako. Kunan po natin yung pagpirma nila kay na nagbibigay kay Hudya. Picture, pag-website natin po ito. Yan, website. Yan, ito kay Jerry. Yan. Okay. Naman ko naman. May like ko lang. Yan, ito, pipirma naman tayo. Ayan, ha? Kasi maganda yan. Kasi yun evidence na bumo. Yan, Kuya Rod, pirma ka rin daw. Kunyari lang. Yan. Yan. Mas mura ito ba? Okay. Ang ginagastos po ng gobyerno sa Smartmatic ay 18 billion pesos. Yung mga kandidato pa. Ito po cellphone ko ay 500 pesos lang eh. Paano ako magpapabayad ng 500 lang? Ako libre lang cellphone ko. Si Atty. Melchor. Yan, kuhanan po nyo. Napaka-importante yung signature ng Atty. Melchor na yan. Napaka-importante niya. Siya po ang utak nitong selfie revolution. Siya brain behind this. Okay. Salamat na siya. Okay na? Salamat po. Okay. Okay, salamat. Ito si Bandi. Si Bandi, pipirma rin. Ayan. Ito pa po isa. Ayan. Salamat na Chairman. Isang malinis na Celeste. Celeste pa. TV. Sa malinis na statement. May sila. Ang dahilan ng mga tipirmahan ngayong umaga. Sa TV. Ang dahilan po ng ating pagsasama, pagpupulong-pulong ngayon, ay kami po ay nananawagan sa ating mamamayan na suportahan ang isang advokasya. Ang tawag po natin dito ay selfie revolution. Ito po ang pinakamurang pamaraan para magawa natin maging malinis, maayos ang ating eleksyon na darating. Isa pong solusyon sa gagawin pandaraya. Kung meron man, sinasabi nila pandaraya sa dadating na eleksyon. So kami po ay nagpapasalamat sa Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas, hosted by Lucky Rolly. Maraming salamat at tulungan niyo po kami sa aming adikay. Okay, thank you.
Madam Juby, may natanong Yeah, ba? pwede magtanong? Sige, go ahead. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po kay Atty. Magdamo, yung explanation po ninyo ay pares din na explanation ng dating taga-Comelec, si Chairman Brillantes, di ba? Na yung sinasabing bawal, like for example, yung tungkol sa pagpasok ni Duterte, yung replacement, parang confusing kasi pag naglalabas ng statement naman po si Atty. Macalitan. Sa palagay niyo, saan mo ba yung ganitong usapin? Kasi iba mo yung explanation niya. Since na pareho naman kayong abogado, iba rin mo yun sa inyo. Siyempre, hindi naman talaga magkakasundo lang ng abogado. Si Macalitan, kinente niya si Grace po. So dapat ang sasabihin niya, pabor kay Grace po. Okay. Pero yung, ito nga, kung I will be given 5 minutes to elaborate lang. Sige po. Itong si Martin Dino, hindi scripted yun, yung pag-file niya. Magkasama ko na ako yung advisor niya, no? Yung binigay sa kanya na papel na may nakasulat na Pasay City, ang papel nun ay pang-president yun, typewritten yung Pasay City at inabot ng Comelec kay Martin Dino. Hindi si Martin na nagsulat ng Pasay City dyan. Hindi niya alam na may nakasulat, typewritten. Hindi siya kasama sa template. Ang template niya ay pang-president. At saka, hindi drama yun, hindi scripted yun. Iba nga ang dapat gagawa nun nung bandang 3 o'clock in the afternoon, hindi pa nakapakita si Duterte at hindi pa nag-take off yung jet plane sa Davao. Iba ang dapat gagawa nun. Tapos yung gagawa nun, nag-decide na sumali sa top appearance party. So, ang natira na lang ng option si Martin Dino. So, rapan ginawa, meron akong ready template at ayaw gamitin ng Comelec. May sinubo sa kanya, sige, pinilapan niya. Hindi niya napansin, may nakasulat na Mayor for Pasay City. Pero sa taas, na laki-laki na nakasulat for President. So kung sino man na nagsingit ng Mayor for Pasay City na yan, maaaring i-receive dyan. Kasi malabo maaaring carbon paper lang. So, anyway, aminado naman yung Comelec mismo na pang-president yun dahil pinadalan si Martin Dino ng order to explain why you are a nuisance. Ganun yung wording nangyari yun, medyo may element of miracle pa nangyari doon dahil nangyari nung October 16, Friday nangyari yung last day ng filing. October 20, meron kaming presto ni Martin Dino para ipaliwanag yung sa substitution na yun. Nangyari, itong si Dino na may nagmamanman sa bahay niya na share ng Comelec. Dala-dala yung order na yun. Sinasadya niya na wala na si Dino para isa-serve. Kasi yung si Dino hindi naman mayaman yan. Medyo depressed area yun. Tapos kailangan umakit ka sa second floor para i-serve yung sapwina na yan o dokumento nila na nagsasabing you must explain. Tapos yung Comelec sheriff naman, sinadya niyang iiwan sa isang tao makakanganga na para sinasadya niyang wala yung dokumento para tatakbo na yung metro. Dapat in 3 days dapat mag-explain siya. Ngayon, pagka yung third, in 5 days pala, no? Yung 15 nun papatak ng Sunday, October 25. Usually, pag yung last day mo ay Sunday, pwede mo i-file sa Monday yun. Kung sarado yung Comelec. Ginawa ng Comelec, sinadya niya magbukas para maubos yung 5 days. Akala hindi nyo last day na yung Sunday, tapos Monday nga ipapile. Wala na. So, pero before that, nung sinadya ng Comelec sheriff na iwan sa kung saan yung dokumento niya sa isang tao doon na hindi naman authorized mag-receive, umalis na si Dino sa bahay niya, makikita nga kami sa Hong Kong checkpoint. Nasira yung sasakyan ni Dino, umuwi siya. Nalaman niya na may dumating na dokumento. Nung binasa niya, nag-emergency meeting kami, nalaman na, very serious to. Bakit kung saan na nilagay? Tumakbo na ang metro. So, ginawa niya, Friday pa lang, October 22 pa lang, nag-withdraw na siya. Dahil sa rules, wala naman nakasulat na kung nag-withdraw si Dino nung October 22, walang nakasulat doon kung kailan dapat pumasok si Duterte. Naka-open yun, all the way until December 10. So, halatang meron talagang moves na may mga dirty tricks na ginagawa na
na para ma-disqualify. Pero nanatakpan natin natin. Next for the explanation, kay ano naman po kay Colonel. Colonel, sinabi po ninyo na mayroong isang likido na maaaring hindi mo alam ng taong bayan na sinasabi ninyo compose na pwedeng maggawa ng isang droga, gano'n ba yun? Pwede mo paki-elaborate nila yung explanation mo kanina kasi parang sa kaalaman ng mga hindi nakakaalam. Kahapon, nung tinatawag dun sa TNL Enterprise, incorporated sa may Industrial Street. Sakop ito ng lungsod ng Quezon. Pero malapit na ito sa boundary ng Pasig, Ibis. Halos dikit ng Eastwood, dikit ng Pasig at saka Marikina. So, bali tatlong bayan o tatlong syudad yung naapektuhan ng fumes na kumalat sa loob ng 2 araw. Kahapon dumating ako doon, may naamoy pa ako. Although may mga nag-standby na mga taga-Bureau of Fire Protection and some people from Department of Environment and Natural Resources. Ngayon, para sa kalaman lahat, lahat tayo dito sa kwartong ito are very familiar doon sa tinatawag na methamphetamine hydrochloride. Yung layman's term is shabu. Okay? Okay? Mogadon, marijuana, and so forth. Pero yan yung mga usual na ipinapakita ng ating media. At yan yung usual na nakikita ng publiko. Sa araw-araw, laman ng dyaryo, pero hindi iniisip kung paano nasisynthesize, paano nakakabuo ng ganong proseso. Ganito po yun. Ang Philippine Drug Enforcement Administration, meron din po silang tinatawag na compliance service. Ang compliance service po, ang trabaho po nito ay mag-regulate at magbantay, mag-monitor ng lahat ng controlled precursors and essential chemicals. Ito po yun, mga chemicals kagaya ng hydrochloric acid, toluene, chloroform, and so forth. There are 2 tables under the Dangerous Drug Board Resolution number 3 series of 2003 na sinasaad kung ano yung mga dapat isyuhan ng permit o nung tinatawag na S2 license. Hindi lahat nakakabili ng ganon. Kasi bawal po yun. Nire-regulate po ng DDB yun. So, in so doing, ibibigay yan ngayon dito sa PDE yung compliance service. Ang problema natin sa compliance service, dapat ang nakaupo doon is a chemist or a chemical engineer. Ang problema po, hindi niya nalalaman ang trabaho niya. Kaya nung tumutok po yung problema, nung nakaraang Sabado, wala pong representante ang Philippine Drug Enforcement Administration. So, 2 issues ang concern. Bali 3. Yung issues on environmental certificate of compliance ng DNR at saka yung explosive. And yung last is drugs, yung CTEX, Controlled Precursors and Essential Elements. Ngayon, ganito po yun. Mahaba po yan. Pero, ibibigay ko na lang po sa inyo yung buod. Yung pong components ng CTEX, kumuha po kayo ng konti nun, lahat yun, piraso. Pumasok lang po kayo sa isang maliit na kwarto o comfort room. Meron na po kayong shabu laboratory. Meron na po kayong shabu laboratory. At ngayon o, kanina pinag-uusapan, yung technique bakit yung mga halaman hindi namamatay. Kasi yung first effective part ng CTEX, pag niluto mo, ang pagluluto nito hindi yung may apoy. Mayroong usok na puti yan bumababa. May amoy yun. And that kills vegetation. Sa ngayon o, iba, nagde-drainage na sila. Yung plastic, what do you call this? Yung pipe. Malalim yun. Baka doon na nakaduktong sa culvert, papuntang Pasig River. Kaya kung makikita nyo, pati Pasig River natin, talagang patay na po yung mga nabubuhay dyan. Yun na lang kung janitor fish ang nabubuhay dyan. Colonel, bakit po tila eksperto kayo sa ganitong klaseng substance? Ano mo ba kayo dati? Para sa kalaman ng lahat, Adik dati. Joke. actually, campaign namin yan. Yan. Ang hindi pumabor o sumuporta,
adik, pusher, narco-politician. Medyo mabagsik po ang laban ng anti-drugs advocate, laban ng pamilyang Pilipino. Kasi 96% na po ng ating bansa ang apektado ng droga. Mga magsindi ako, 96%, no? Si Duterte, ang kanyang estilo sa trabaho ay jail the pusher, jail the user, kill the pusher. Darating po tayo dyan. Okay ba yan? Isa rin po yan sa mga sinusulong ng anti-drugs advocate, ang restoration ng death penalty. At una sa lahat, kailangan amyendahan natin ang ating saligang batas. Ngayon po, naitanong kanina kung ano po ako before. Isa po akong narcotics agent at ako po ang hepe ng Chemical Diversion Investigation Division. Kaya alam ko po yan. Hindi po ako chemist, pero pinag-aralan ko po yan sa Thailand. Ang tanong namin na, ito sinasabi na was an addict. Always an addict. Kaya yung po mga tinatala sa Sir Robert, kaibigan, tatlo anak ng addict. Lambes, pabalik-balik sa rehabilitation. Parang hinahanap ng mga addict yung nakagawihan nila. Kaya hindi nila makakalimutan. Babalikan nila. In fact, kapag ka may mga kinukwento nung tatay, kapag ka may magkayong anak niya, nakalabas na rehab na yung sabihin. At kung babalik na naman sa rehab, para silang magpipiyas na. Welcome home! Welcome back! Yung mga daling-aling, balik na naman sa rehab. Parang piyesta ang mangyayari sa loob. Diba parang, at saka yung sinasabi ng tatay, pag nakalabas yung tao sa yung bata mula sa rehab, ang network niya, sila rin sa labas. Para sa kamustahan. So hindi na puputol yung network eh. May gang na silang nabuo. In fact, ang pinag-aaralan nila sa loob ng Drug Rehabilitation Center ay yung mga makabagong sistema at technique. Meron nung isa akong kilala, although hindi ko na i-release yung pangalan ng anak at saka yung ama. Medyo malapit din po sa akin. Isang official din po ito ng araw. Ngayon po, yung anak niya ilabas-masok doon sa Drug Rehabilitation Center. At nung una, talagang hostile yung bata. After 10 months, inilabas. After 3 months, ibinalik. After nung treatment, inilabas ulit. So, nakita nung ina yung pagbabago dun sa bata nung nasa labas na at nasa bahay na. Kasi dati, kinakabahan sila pagka sarado ang pinto ng kwarto ng bata. Kasi, posibleng may ginagawa yung bata sa loob ng kwarto na hindi alam ng mga magulang. Pero nung ikatlong bahagi ng kanyang buhay, nakalabas na siya sa drug rehab, nasa bahay na, yung pinto ng kwarto ng bata, bukas na. So, naging palatandaan niya doon sa ina ng bata na nagbago na yung anak ko. So, hindi na niya inaakyat, hindi niya na pinapasok yung kwarto. Only to find out later na yung pinto ng kwarto ibinenta na. Kaya laging bukas. Yun ang mga makabagong teknik na ginagawa nila ngayon. Pinag-aaralan kayo. Pinag-aaralan tayo. Sinasabi ko yan kasi may nakikita akong mga maling sistema ng pagpo-promote ng drug abuse resistance. Kaya dito sa legislative agenda ng anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino, isa po sa mga agenda natin yung tinatawag na drug abuse rehabilitation, drug abuse resistance education program. Magsisimula po tayo sa elementarya, high school, college. At pagdating sa college, ito po ay gagawin nating major subject. Hindi po yan babaliwalain. Kasi dapat doon pa lang sa elementary, sa level, alam na ng bata kung ano ang maidudulot ng ipinagbabawal na gamot. Dapat may takot na sila. Nang sa gayon na ipopromote natin ng maayos
na hiwalayan nila at pumili sila ng tamang magiging kaibigan. Kaya lang kayo, follow up lang Sige, sir. Si Kernel, Dr. Rod Bonifacio, is also a lawyer. Oo nga. Lawyer din? No? At hindi lang siya local, kundi na Interpol, na-expose si Kuya Rodon. Kaya ang akin lang po, ipagdasal natin, at tulungan natin yung advocacy ni Keller because hindi po madaling laban to. Hindi po madaling laban ito. Kailangan natin siya. Isang matapang at matinong tao na gusto labanan ng droga. Ang gobyerno natin talo dito. Tama ba kayo? Ang gobyerno natin ito Pinay. Inutil ang ating gobyerno dito. Okay? May tatanong lang ako, Colonel, kasi po kahapon nakita ako ng Farmers Cubao. Di ba meron silang mga detector kapag yung pumapasok yung mga customer? Nagtaka lang po ako, kasi since na may detector sila, hindi na kailangan buksan yung mga bag, di ba? Kasi detector na nga yun. Nagtataka ako mag-detector, sinawsaw pa dun sa bag ko, tapos binuksan pa. Ang tanong ko lang naman, Colonel, since na mas marunong kayo sa amin, sabi ko sa guard, bakit gumagamit kayo ng detector? Buksan niyo pa yung bag namin, sana yung stick na lang isawsaw niyo. Di ba ganun naman yung style dapat? Kasi detector na yan, why you have to open the bag? Ang sagot sa akin, kasi hindi umi-effect yung detector. Ano ang masasabi niyo dito? Kasi based on my experience, gusto ko lang paglilinaw lang po. Okay, para sa kaalaman ng lahat, ako po ang chairman of the board ng Ethiopia Security. May 3 security agency po ang pinapatakbo at may mga kanya-kanyang mga panggulat. May mga hawak ako ng major clients na sa Moibos. And of course, miyembro din ako ng mga different federations ng security, kagaya ng Philippine Federation of Industrial Security, kagaya ng Pagpao, and director din ako ng Philippine K9 Federation of Service Provider. Dito, itinuturo namin yung tama at yung mga basic tasking o yung tinatawag na PDR, Post Duties and Responsibilities ng Guardia. Sa ngayon po, ikinalulungkot ko na meron at marami rin mga gwardiya na pumasok lang na hindi talaga dumaan sa tamang pagsasanay. Kaya meron kami mga specialized field dito, kagaya ng Secondo, merong specialized training for bank security, kagaya ng BSMA, merong specialized training for mall. Hindi lahat yan, hindi pwede kung gwardiya at pwede ka nang ilagay doon. Kaya siguro ito yung mga gwardiya na nakita natin, pumasok lang, umatin lang ng PLTC ng 10 araw, may lisensya na. Isa rin ito sa mga nakikita kung dapat baguhin sa sistema ng pamunuan ng PNP, Supervisory Office for Security Investigative Agencies. Dahil kung titingnan natin, napakalaking ahensya ng gobyerno. And yet, meron tayong kinalulungkot ko rin na sabihin sa inyo, meron tayong tinatawag na Citizens Charter Act, wherein each applications are entitled to have at least 15 days immediate action from that concerned line agency. Dito po, ako sa case po namin, nag-file po ako ng license to operate and I got my license to operate after 4 months. So this is an evident violation of the Citizens Charter Act. So hindi lahat ng gwardiya dumaan sa tamang pagkasasanay. Meron pong mga lisensya na nanggaling sa recto. Pero ngayon madali na yung ma-trace. Kaya nandun ang effort ng PNP Social. Alam na nila kung fake kung lisensya. Pero ang sinasabi ko rito, maraming mga training institute ang masasabi natin pay-pay-night. Kasi nagbabayad yung mga yan. Hindi nila alam yung profit-oriented sila. Turuan nyo kami. Pero nakalinis siya. Kasi in fact, sa mga programa namin sa radyo,
nakakayaman, pero karamihan sa mga nireklamo mga security agencies, pag-aari na kung hindi retired na opisyal na militar o PNP, active na opisyal na militar o kay PNP. At in fact, ang laging nireklamo sa amin sa mga programa sa radyo, walang SSS, wala kung ano-ano mga benepisyo. Nakakaya naman kasi yung may-ari, retired general, retired colonel, or active na general pa, or active na colonel pa. No? Kaya sinasabi naman nila, kaya mabilis na nakakakuha ng lisensya yung mga security agencies kasi kabahan nila sa loob eh. Diba? So, nakakaya naman na ang inupakan namin yung opisyal ng militar at saka PNP, no? Parang talagang inaabuso nila yung kapangyarihan nila para pamera. That's right. Magdagdag ko nga, dahil nung ako'y nandyan pa sa PNP Social before, 2003, isa ako dun sa mga umakda nung implementing rules and regulations that implement Republic Act 5487. Ito yung Private Security Act Law. Unfortunately, yung iniwanan ko yun, dapat trabaho na yung next official na nag-take over ng personal. Hindi niya pinag-uuna ng budget. Okay, why? Paano nagkakaroon ng visa ang isang batas o ang isang bill? Of course, may mga series of application. Ganon din ang implementing rules and regulations that implement yung statute na pinasa ng Kongreso. May ginawa po kami dyan yung implementing rules. The only thing na mabigyan ng visa yan is to register with the Office of National Administrator sa UP Law Center. Hindi ginawa yun. Nagkaroon ako ng isang kaso dyan na kung saan challenge ko yung validity ng implementing rules. Hindi nila alam, habang nakikipag-away ako sa kanila, away lang sa nito sa akin, on top of the table, kumukuha na ako ng certificate, certified true copy ng implementing rules na yan doon sa UP Law Center. And they gave me a copy indicating therein na hindi ito nakarehistro. So what is the effect? You are collecting money, fees from the stakeholders and from thousands of security agents, security guards, without the benefit of the legality of that implementing rules. That is anti-graft. Anti-graft yun. Up to now, it's still a subject of our litigation before the Court of Appeals. Kinakasuhan ko dito, yung nag-retiro na pero hindi pa makuha yung retirement niya, si General Samuel Diciano. Gentlemen and ladies, meron pa kayo konti panahon, no? Pagtanong tayo sa dali kay Attorney Magdamon, importante ito. Ano mangyayari, Attorney Magdamon, sa kaso ng Duterte? Ang dami ko na papahinga mga interpretasyon. Ang gugulo nyo kasi mga abogado eh. Diba? Iba may interpretasyon niyo, kaya nagkakagulang mundo eh. Diba? Anyway, Attorney Magdamon, gusto namin malaman ng ano bang sabihin mo. Kasi may napapahinga ako nagsasabi na mali-disqualify si Duterte because hindi siya po palang certificate of candidacy kasi nag-withdraw na yung pinalitan niya. Non-existent na yung pinalitan niya. Yun sa mga napapalito ko sa yun. Non-existent na yung papalitan niyang COC. So ano pa papalitan niya? Number 2, ang Fidel naman ito si Dino ay hindi mo pagka-presidente. Although pagka-mayor ng Pasay, although sinasabi niya, nagkamali lang siya. Attorney, give us your 10 million cents worth. Wala, hindi non-existent yun. Yung nakasulat na Section 77 ng Omnibus Election Code, yung proseso ng pag-withdraw. Yung ginawa niya, no, ni Dino, withdrawal yan. Yung sinasabing non-existent sa disqualification yan eh. Isa ibang rule yan eh. So, hindi pwede sinasabi ni Makalintan na non-existent. Dahil kung babasahin niyo yung Section 77, simple lang yun. May mag-withdraw isa, may makalit na isa. At may mga dates, may mga deadline kung kailan pwede gawin yun. In fact, yung December 10 deadline, mali na yun eh. Ano lang yun, smartmatic deadline yun. Hindi yun yung common deadline na 90 days before election. Pwede question niyo. Pwede, masyado naman maaga yung December 10, kung tutusin, January pa pwede. Pero hayaan mo ng December 10 dahil sobrang tagal niya kung next year pa magpapag sa substitute.
So yung second question, yung isa, withdrawal, yung pangalong question, Yung kanyang COC, iba yung napasay. yung nagsubo ng COC na yun, pumalit eh. Meron sariling template si Dino nun, hindi pumayag yung pumalit, sabi, eto ang gamitin mo. O syempre, di sumunod siya sa utos ng taga-pumalit. At yung template nun ay for president, yung pasay na yun ay typewritten lang. Typewritten. At mukhang carbon copy pa. Mukhang either sinadya, dirty trick, o mukhang aang-aang nga lang talaga yung taong nag-abot sa kanya ng form na yun. Pero ang laki-laki nung nakasulat sa taas for president, yung typewritten na Pasay City Mayor ay isang ligaw na linya na typewritten. Pwedeng depensa hindi niya ano ba depensa hindi niya? Tama niya? Hindi nyo nagkamali doon, yung Comelec staff nagkamali doon. Tapos hindi lang yan, nagpadala na ng Comelec ang order kay Dino, explain why you are a nuisance candidate for the position of president. Hindi lang yan, yung pag-file ng COC ng mayor sa Pasay City ginagawa yan, hindi yung ginagawa sa head office. Hanggang hindi na desisyonan kung nuisance candidate si Dino, o hindi. Hindi na pwede desisyonan ng nuisance candidate na nag-withdraw na siya. Okay. So, ibig sabihin, bukas na yung option na talagang mag-file ng candidacy si Duterte, ano ba yan? Bukas yung option. Although yung mauong na balita sa loob, talagang uubusin yan. Pati si Duterte, si Grace Paul, si Binay, hanggang sa magiling post na si Malo. Yun yung mauong na balita. Okay. Professor, ano? Alam mo yan, basta Comelec ang pinag-usapan. Ito na. Kapit. Hanggat hindi nagdedesisyon na Comelec, one way or the other, we cannot presume anything. We cannot even expect the Comelec to obey the law. So kung ano na lang ang lumabas siguro sa Comelec, hindi sa tamang panahon, kundi sa tamang halaga. Ayan. Yan ang dyan, bahala dyan. So, iba kasi nakikinggan natin si Bacalintag at saka si Sixto Brigantes. Alam nyo ba na yan ang top 2 election lawyers? Ha? Ano ibig sabihin mo? Naghahanap lang ng kliyente yan. Highest bidder. Meron pa nga ngayong theory si Bacalintag. Ngayong residents daw, pati daw mga foreigners, become residents of the Philippines. Ano kaya implication doon? Implication niya, miski na US citizen pa si Grace Poe, nung siya ay residents of the Philippines, sa legal theory niya, pwedeng bilangin in favor of Grace Poe. Doon tutuloy ang argumento yun. Diba? Yan ang itutulungin sa Comelec. Pero ano lalabas sa Comelec? Hindi sa tamang panahon, hindi sa tamang argumento, kundi sa tamang halaga. Okay, thank you, Professor. As always, napakahalaga ang mga komentary mo. So, sino-sino pa merong, meron tayong konti panahon pa before we close our session ngayong umaga. Sige ba? Kay Colonel ako, kasi si Colonel, delikado yung kanyang tatrabahuhin. Alam naman mo natin, nagbabalak pa lang ng droga na itiwalag yan, yari ka na. Colonel, ikaw ba, naisip mo bang maaari kang mawala anytime from now? Kung sakaling hindi ka mag-ingat, dahil sa laki ng mga binabangga mong palit. Actually, dinaanan ko na yan yung na yan. At hanggang sa pag-alis ko sa servisyo, pinaghandaan ko na. In fact, nagtayo ko ng sarili kong security. Sabihin na natin private army ko, pero ginagamit ko sa tamang pamamagitan. Nagtabi na rin ako ng arm cache ko. Nakahanda akong lumaban sa kanila. Kaya, dito sa ating mga supporters, sa mga volunteers, tatagan po ninyong loob ninyo, tapangan pa po natin, huwag po kayong mayayanig, huwag kayong mauuga, dahil ako man, etong mga nakarang araw, nakatikim na ako ng panggigiba at pampabasag. Meron pong nagpakawala ng isang mensahe
sa isang Twitter account, binanggit ang pangalan ko, a certain May Gomez, at sinasabi kung kilala si Major Renden Tubera. Si Major Renden Tubera is a former narcotics agent na lahat ng huli ko sa Eastern Police District nung ako pa ang hepe ng District Anti-Narcotics Group ay siyang tumatayong abogado na naka-assign sa narcotics group. Dinatnan ko pa siya doon. Kilala ko po yan. Sa panunungkulan ko bilang isang narcotics agent, hindi po ako gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Hindi po ako nagtutulak. Sinasagasaan ko po lahat. At isa na dyan. Kahit na sinabi ng direktor ko na iatras ko yung demanda sa isang anak na prominenteng pamilya, pinili ko pang mag-resign bilang isang narcotics agent at pumunta ako sa academy. Nagturo ko sa Philippine National Police Academy. I don't want to be a party to that kind of corrupt practices. Thank you very much po. Kailangan supportahan natin. So with that, gentlemen and ladies, I'd like to bring to a close our session ngayong umaga. At of course, ituloy natin ang pagsuporta sa Selfie Revolution. Movement, may question mo ka? May question mo kayo? Abol. Sige yun. Joy. Magandang umaga po. Si Mayor Manny. Tamang-tama po yung pag-organize ng selfie revolution. Tayong lahat po gusto natin malinis na eleksyon eh. Siyempre. Ako po biktima din ng ng dagdag bawas ng PCOS machine. So, ano ba ang PCOS machine? Yung machine is hardware lang yan eh. Yung software dyan, yung flashcard or Yung sistema ang pinalagay. May software, dalawa yan system para gumana. Ngayon, para may safeguard, awan ko lang, kung pumayag sila dahil mawawala lahat ang election lawyer, mawawala lahat ang protesta. Dahil kung ang problema po natin ay PCOS machine din po ang solusyon. So, tayo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ito. Isang presinto sa isang bayan. So, meron yung mga presinto na hawak ng technician, kakausapin ng kandidato, 100 po isang boto. Saan mo po gustong presintong manalo? So, yun ang babayaran mo. Ngayon, kung sila po ay pabayaan natin, pero gawin natin sistema na yung resulta ng PCOS machine, i-check ng another PCOS machine. Paano? So, yung 11 presinto, pagdating sa bayan, sasalang uli yung balota sa isa pang PCOS machine na yung flashcard na yung software ay hindi na doktoral, diba? So lalabas na presinto 1, kung nagdaya doon, pag lumabas doon sa isang machine pa na nag-count na walang daya, hindi magmamatch. So huling-huli po ang pandaraya. So yun lamang po, simpleng solusyon lang na kung pwedeng i-implement, wala nang protesta eh. Buong Pilipinas, malinis ang eleksyon, malinis ang resulta dahil double counting. Yun naman sa munisipyo, sa bayan, pag-count naman isang machine lang na gagamitin eh. Closely guarded, yung flashcard na gagamitin na hindi nadoktoran ng mga politician. Ganun lang po ang solusyon mo. Thank you, Mayor. Thank you. Sama pa, gusto ko magkakanda doon eh. Mayor ng... Ako ay hindi naman kandidato sa bayan namin. Pinanakot niya ng PCOS machine parang beses eh. So, walang kalaban yung Mayor. So, yung taong bayan na nagsabi, ako pumunta sa bahay, hindi dala-dalang COC. Dahil yung picture ko, yung data ko, may documentary sa Mayor. Matamart ka na lang sa mother na. Kinirmahan ko na lang at hinihingi ng taong bayan. Sa Mercedes, Camarinis Note po. Good luck, Mercedes Camarinis Note. Good luck. Okay? At saka sumama ka dito sa Selfie Revolution. Pasuporto tayo. Kasi kuya ng chairman. Okay. Thank you, gentlemen and ladies, sa inyong presensya ng umagan. We'd like to again see you come Wednesday at
ingatan natin ating mga sarili. Ha? Sabi ni Colonel, ingatan natin ating mga sarili para buhay na buhay pa tayo sa 2016. Para makaboto tayo kung sino susunod na presidente ng Pilipinas. Salamat po, in behalf of Chairman Mike Abel, sa iba pang mga opisyalis ng Liga. Until next Wednesday po, sa ating po broadcast tomorrow. Thank you. Kailan yung kasumparte natin? Wala pa din. Ha? 16. December 16 yung ating kasumparte. Anong oras? Anong oras? As usual, 16 ba yung Wednesday? Anong oras ang saan? 16 Wednesday. Hapon. Siguro mga magandang para malaman nito mga musika natin kung saan sila papadala ng lechon. Venue. Venue, to be announced later siguro. Mag-usapan ba? Pero 16 sigurado. December 16, join us. Christmas party ng Liga ng mga broadcasters sa Pilipinas. Parang anniversary na natin yun, di ba? Baka pang-ilang taon ba tayo? 7? 8 years anniversary po ng Liga. At dahil sa suporta ninyo, lalo na dito sa ating forum, aabot na po kami ng 8 taon. Ayan. Kaya, salamat. Thank you. Nakalimutan yung kanin. Ikaw naman, oh. Baka siguro majority na yun. Pag-implayo ka na, humihingi ka pa ng Sweldo. sweldo. Ako Kuya Elo yan. May lechon ka na, humihingi ka pa ng kanin.